Construction na hindi tatagal ng 24 hours? Posible pala sa Maynila? Mayor, bago magtag-ulan, nakabaon na yan. Oo, we are crossing there. Siyempre, talagang hinahabol natin. In fact, kahapon, wala pa yan. Kahapon, di ba? Nalulubog lang yan kanina. So, mabilis yan. Nagawa na yung tap. Mga kababayan, napansin nyo ba kung gaano kabilis matapos ang mga construction projects sa Japan? This was the giant sinkhole that opened up in Japan just 1 week ago. And this is how it looks just 1 week on. Minsan isang gabi lang, tapos agad ang kalsada. Walang matagal na abala, walang buwan-buwang traffic. Ngayon ang tanong, pwede ba itong mangyari sa Maynila? Ginagawa nila para maibsan ang pagbaha sa Maynila gaya ng nangyari nung nakaraan linggo kung saan binaha ang ilang parte ng Maynila kahit wala namang masyadong ulan. Aba, syempre naman. Ito ang isinusulong ngayon ni Mayor Isko Moreno. Posible ito at sinisimulan na nila itong i-apply sa lungsod. Tapos na yan. Kahapon lang hinukay yan. Kahapon lang ito start. Tapos yan, nulog na. Marahil isa kayo sa sawana sa traffic mga kababayan. Pero ano ba ang isa sa mga sanhi ng mga ito? Diba dahil sa mga ginagawang proyekto ng gobyerno? Maliit na nga ang daan, nagawa pang harangan. Kaya anong nagiging bunga nito? Siyempre, trapiko. Mga kapamilya, as of 2 a.m. February 2, 2026 ay nagkakabit na ng mga concrete barrier dito sa isinara na 2 linya. Sa Maynila, ito ang prinsipyong nais ipatupad ni Mayor Isko. Layunin nito na mas mabilis matapos ang proyekto, mas kaunting perwisyo sa motorista, mas maayos na daloy ng trapiko. Dahil aminin natin, isa sa pinakamalaking problema sa lungsod ay ang matagal na construction na nagdudulot ng traffic at abala sa tao. Ganyan na yun. Ayan, may nakita ko tubo nung araw dito. Ito. Channel 7. Ayan. Ganyan lang. Dati ganyan lang yan. O ngayon, tingnan mo. Tatayuan natin kung gaano kataas. See the height? Yorme, yan ang standard. Lahat ang gagawin natin puro box culvert na. Tapos meron tayong tinatawag na double barrel, triple barrel. Ibig sabihin, ito single barrel. Meron tayo doon double barrel. Yung ginawa natin yun isang araw, triple barrel. Para talagang catch basin na siya. At the same time, dediretso yan sa pumping station ng MMDA. Dati, gaganito lang yung tubo niyan. Ayan, ito na. Kalalim po dati yan. Ito na. Ayan o. Dati, gano'ng kataas na? Ano, yung tubo. 24, 36 inches. So imagine mo yan. Ayan. Ito na yung ganito na kalalim yung kanal, sir. Ito na. Ang senior citizen dyan, linisin. Saka mas madaling linisin. Kasi pag nagkaroon ng manhole yan, paglubog natin, meron tayong mga machine na panghigop. Ang base niya na, flat. So whatever sand that it will accumulate through the years, mas madaling may higop. Ilang taon na ba yung dating ano? Hindi ka pa yata pinapanganak nung. Pareho tayo. Mayor, bago magtag-ulan, nakabaon na yan. We are crossing there. Siyempre, talagang hinahabol natin. In fact, kahapon wala pa yan. Kahapon, di ba? Nalulubog lang yan kanina. So, mabilis yan. Nagawa na yung tap eh. Ano yung mga lugar, Yorme, na ano? Mga lugar na may mga ganito, mga priority na mga lugar na mayroon? Ayon lang sa pera muna namin, itong area na to. Okay. Kasi based on drainage master plan ng City of Manila na pinagawa ko 3 years ago, natapos this year at 2025. So whatever money that we have, yun naman ang ini-implement natin, meters by meters. Pero ang ginawa na natin, yung medyo makabago na, saka medyo pangmatagalan ng ano. Hindi tinipid, Yorme? Well, kayo na humusga. Kayo na humusga. Now, this will solve flooding? Not yet.
But it start of our journey. Long journey of the city na umupa agad ang bill. Lumulubog po ba dito kapag... Lubog. Nagulat nga ako dati hanggang bukong-bukong lang ang baha dito, hanggang dito lang eh. Pumapasok Nung sa City nakaraan, Hall? umabot na halos dito eh. Kaya kawawa yan ang mga tao. Punong-puno yan. Kaya, I mean, we started from there. Yun, yung building na yun, no? All the way. Tapos, lumiko rito, lumita dyan, dito, diretso pa doon. Sa pumping station, I think you were there the other day, I don't know, with the Chairman Artes. So lahat yan, higo papunta sa ilog. Magkoconnect na siya. Hopefully. Sino nga pilot po? Tapos na yan. Kahapon lang hinukay yan eh. Kahapon lang to restart eh. Tapos yan, hinulog na. So, dudukong. Hopefully. Mas maganda ron, triple barrel. Ibig sabihin nun, 3 ganyan. Wow. Doon sa Lahat ng tubig dito sa top, papasok. we are hoping that we can accommodate. But depende sa volume ng, di ba, may water volume. But the question is, will it help? Yes, it will. It will resolve? No. Not yet. We're still far away from that. But it will help, yes. Kung marami kami pera, siyempre, mas maganda. 100 plus billion yung drainage master plan pag in-implement. But, we don't have that kind of... Ito po, mga magkano yun a few millions lang to. Paligid mo na ng Manila City Hall. Unti-unti. Tapos wala nang balikan. Ibig sabihin, talagang may tutunguhan. Whether it is 10 years, whether it is 5 years, basta tuloy-tuloy lang lang. Ayan, no? At least hindi kawayan, ha? Kung mapapansin natin, maraming lungsod sa mundo ang kumukuha ng inspirasyon sa Japan pagdating sa infrastructure dahil sa kanilang disiplina, bilis ng trabaho at organisadong sistema. At kung maipapatupad ito ng maayos sa Maynila, malaki ang posibilidad na mas maging maayos at epesyente ang mga proyekto sa lungsod. Mga kababayan, kung ang Japan-style construction ay tuluyang maipatupad sa Maynila, maaaring mabawasan ang matagal na paghihintay at abala sa mga kalsada. Ang tanong ngayon, handa na ba ang Maynila sa ganitong klase ng sistema? Anong masasabi ninyo sa plano na ito ni Mayor Isko na pilit isinusulong sa Maynila? Comment down below